Magandang araw mga kapatid and welcome na naman po sa isang bagong talakayan dito sa Taga-Suri. Ako po si Kaburno at ako ang inyong taga-suri. Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! At sa ating episode ngayon ay meron tayong mga babasahing mga katanungan sa ating YouTube channel dito po sa Factbusters PH. At bago muna natin simulan at babasahin ay ito na si kapatid na Gabriel de Guzman. Magandang araw sa iyo, kapatid na Gabriel. Hello po, magandang araw po sa inyo. Kapayapaan po ng Diyos ang parating sumaatin. Ayan, kapatid na Gabriel, pero bago muna natin simulan ang ating episode ay magdasal muna tayo. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, Kaparangan sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ayan, ito na kapatid na Gabriel. Okay, ngayon, ito naman kapatid na Gabriel. Sasagutin natin ang iba't ibang katanungan na natanggap natin. Umpisahan muna natin dito, no? Ayan, ang haba ng tanong. Si kapatid na, si Brother James, napakahaba ng tanong niya, Brother Gabriel. So, umpisahan natin na sagutin ito. Basahin mo nga ito. Opo, yan. Ito yung una niyang katanungan, Kaburnok. Brother Gabriel, sana matalakay mo ito with Kaburnok tungkol sa aking katanungan. Bali, 4 ang katanungan ko dito. Kasi madalas ko na ito napapansin habang nasa simbahan ako sa Katolika. Ayan. Unang tanong, ano nga pagkakaiba sa diocese at archdiocese? Ayan, na madalas nating naririnig sa mga simbahan sa buong mundo at maging sa Pilipinas. O, yan ang una niyang tanong, ano? By the way, uulitin lang natin. Kung gusto niyo pong magtanong, ipakidrop lang ng inyong tanong sa ating comment section dito po sa ating YouTube channel o di naman kaya ipadala po ito sa factbustersph@gmail.com. Ayan. Oo. Okay, so balik na tayo. O ngayon, sasagutin natin yung tanong niya, kapatid na Gabriel. Ano bang pagkakaiba ng diocese at archdiocese? Basahin natin sa ito, mula po sa Catholic Encyclopedia. Ito po ay kinuha natin sa newadvent.org. Pakibasa ang pagkakaiba, kapatid na Gabriel. The diocese is the territorial circumscription administered by a bishop. The archdiocese is placed under the jurisdiction of an archbishop. Considered as a territorial circumscription, no difference exists between them. The power of their pastors alone is different. Yeah. Ayan. So, ibig sabihin, yung archdiocese at yung diocese, ano naman yan, Brother Gabriel? When it comes to their territorial circumscription, wala pong pagkakaiba. So, i-explain ko po sa inyo, Kasi ganito, meron itong karugtong
Ituloy natin, kapatid na Gabriel. Opo. Generally, several dioceses, ayan, are grouped in an ecclesiastical province and are subject to the authority of the metropolitan archbishop. Ayan. So dito, kapatid na Gabriel, merong binabanggit na ecclesiastical province. So yung mga dioceses, naka-group yan ayon sa isang ecclesiastical province. Yung namumuno sa mga dioceses na yan ay tinatawag nating archdiocese. Pero aside doon sa diocese, yung archdiocese, meron din siyang mga sariling territory na hinahawakan. Yan na. Para mas maunawaan natin, halimbawa, sa Pilipinas, marami kasing ecclesiastical province. Halimbawa, itong Archdiocese of Cáceres, dyan sa bandang Bicol. Ipapakita ko lang sa screen, kapatid na Gabriel. Yan sa bandang Bicol. Nakikita niyo yung tinuruan ng arrow. So under yung mga dioceses, Diocese of Daet, Diocese of Legazpi, Diocese of Libmanan, Diocese of Masbate, yung Diocese of Sorsogon, at Diocese of Virac. So ito, under silang lahat sa Archdiocese of Cáceres. Pero aside doon sa mga territories na hinawakan ng 6 na dioceses na yan, na nagpa-under sa Archdiocese of Cáceres, may mga cities and municipalities din na under lang solely sa Archdiocese of Cáceres. Ganun ang ibig sabihin. Yan ang ibig sabihin. Mamaya explain din natin yan sa iba, no? Example, yung sa Nueva Segovia, yung Diocese of Baguio, Bangged, Lawag, yung sa Bontoc, Apostolic Vicariate of Bontoc, Lagawe, under yan sa Archdiocese of Nueva Segovia. Halimbawa, yung sa Tuguegarao naman, no? So, yung Archdiocese of Tuguegarao, under dyan yung Diocese of Bayumbong, yung ating kaibigan, si Bishop Elmer Mangalinao. Hello po. Hello po sa inyo. Shout out. Nandyan din yung ating mga kaibigan sa Manus Christi Philippines. So shout out si Brother Sadi, yung ating bagong executive director. At at sila ngayon yung in charge ngayon diyan sa sa ating Apostolic House diyan sa St. Joseph Seminary diyan sa Diocese of Bayumbong. Hello po sa inyo. Hello sa mga staff diyan at baka sa susunod na sa ilan pang mga buwan pupunta tayo diyan. Ayan. So Diocese of Ilagan, under din yung Prelature of Batanes, Apostolic Vicariate of Tabuk. Ayun. Saka ikaw na magbasa dito yung mga susunod pa. Opo, ayan dito naman tayo sa Lingayen, Dagupan. Ayan, si Bishop kalimutan. Sorry po, ayan nakalimutan. Socrates Villegas, ayan. So, again, according po sa na-i-share namin sa inyo, mayroon pa rin pong sariling hinahandle na mga lugar, bayan, ang Archdiocese of Lingayen, Dagupan. Gayunpaman, nagpasakop sa kanila ang Diocese of Alaminos, ayan, Cabanatuan, ayan, dyan dati si Bishop Elmer nagpare, ayan, bago siya naging bishop. The Diocese of San Fernando de la Union, ayan. Diocese of San Jose de Nueva Ecija. Diocese of Urdaneta, ayan, Pangasinan po yun. Pangasinan pa rin po yun, Urdaneta. Next, Archdiocese of San Fernando de Pampanga, ayan. Diocese of Balanga, Diocese of Iba, Diocese of Tarlac, ayan. Okay. Next naman po natin, ayan, ito po yung isa sa mga pinakamalaking archdiocese, ayan, na maraming nasasakupan dito sa Pilipinas. Siyempre, ang ARCAM, ayan. Andyan din po yung natin, kung hindi ako nagkakamali, andyan nakapwesto yung ating mahal na kardinal. Okay? So, sakop po ng Archdiocese of Manila din, yung mga diocese kagaya ng Antipolo, yan, Cubao, Imus, Caloocan, ayan, si Bishop Pablo David. Aba, nakakatuwa naman, kasama po ang aming diocese ng inyong lingkod. Ayan, tayo po'y nagpapasakop sa diocese ng
Malolos. Ayan. Shout out kay Bishop Dennis Villarojo. Ayan. At mai-ano ko na din, mai-shoutout ko na din, yan palang si Bishop Dennis Villarojo ay malapit po na kaibigan ng ating CFD President, si Brother Ryan Mihiliano. Yan. Magkaibigang matalik po sila kasi po yung si Bishop Dennis ay taga kalugar po yan, ng ating CFD President, Brother Ryan Mihiliano. Yan, kaibigang matalik po pala niya. Kaya natuwa ako nung nakakwentuhan ko nga pala ang ating president. Ayan. Sige po, Kawardo. Na-share ko lang. Ayan. Share ko lang. Next, yung diocese din po ng Novaliches. Ayan. Parañaque, Pasig, San Pablo. Ayan, sa Laguna ata to, if I'm not mistaken. And then, meron tayong Apostolic Vicariate ng Puerto Princesa. Ayan, sa Palawan po yan. And then next, sa Apostolic Vicariate of Taytay. Ayan. At syempre, sakop din po ng ARCAM, ang Military Ordinariate of the Philippines. Ayan. Oo, yung military ordinariate, yun yung sa mga sundalo, di ba? Oo, may Chaplain pari po ba din yun? sila. Oo. Ayan. Oo. Oo. Okay, punta naman natin itong paborito nating lugar din, Archdiocese of Lipa, yung Boac, dyan sa Marinduque, Gumaca, Lucena sa Quezon, yun yung mga dioceses po. Tapos meron palang Prelature of Infanta Quezon, yung Apostolic Vicariate of Calapan at itong Apostolic Vicariate of San Jose sa Mindoro. Ayun. Oo. Oo. At isa pa, ito naman sa bandang Visayas. Meron palang Archdiocese of Capiz. Under dyan yung Diocese of Calibo sa Aklan at Diocese of Romblon sa Romblon. At sa Archdiocese of Haro naman, kapatid na Gabriel, Diocese of Bacolod. Ayan, Diocese of Kapangkalan. Diocese Oo, naalala ko si Eric Sedlis, mali. Oo, fake news peddler. Yan Diocese of Bacolod, Diocese of Kabangkalan, Diocese of San Carlos, Diocese of San Jose de Antique. Ayan. Oo. Ito yung magandang example, no? Yung Archdiocese of Haro, kasi Iloilo ito eh. Yung buong Iloilo, under siya sa Archdiocese of Haro. Pero itong Diocese of Bacolod, Diocese of Kabangkalan, Diocese of San Carlos, yung tatlo na yan, kapatid na Gabriel, yung mga dioceses na yan, yan po ay nasa isang isla, nasa Negros Occidental. Oo. Tapos itong Diocese of San Jose de Antique, sa Antique. So yung Archdiocese of Haro, aside doon sa yung Diocese of Bacolod, Kabangkalan, San Carlos, San Jose de Antique, meron po siyang sarili niyang territory din na hinahawakan. Yun yung mga simbahan sa Iloilo province at sa Guimaras. Ayun. So yun. So under lahat yan ng Haro. So yun ang example na tinutukoy natin. Halimbawa yung sa Archdiocese of Manila. Balikan natin kanina. Oo. Sa ARCAM. Sa ARCAM, yung Manila, buong Manila, under yan sa Archdiocese of Manila. Aside sa lahat ng mga dioceses na nakikita nyo sa screen. Oo. Yung mga, halimbawa, sa Quiapo. Ano pa ba yung mga example? Yung Manila Cathedral, syempre. Oo, syempre, yan yung mother talaga. Manila Cathedral, yung Quiapo Church. Oo. So lahat ng mga simbahan na yun, under yun sa Archdiocese of Manila, pero walang dioceses. Wala. Oo. So, ganoon din yan. Yan ang ibig nating sabihin kanina, kapag sinabing yung yung Archdiocese, under niya may mga dioceses, pero may sarili din siyang territorial jurisdiction. Ganon yun. Yan ang ibig nating sabihin. Lahat simbahan, Kaburno. Oo. Pero yung mga in charge na mga bishop at archbishop, kapatid na Gabriel, yung function nila almost the same, except lang sa powers. Oo, yung powers nila, ecclesiastical powers na tinutukoy. Okay, punta naman natin ang ating paborito ding archdiocese ni Father Darwin Gitcano. Ayan, Archdiocese of Cebu. Heart of Under Cebu. dyan,
under dyan, Diocese of Dumaguete, yan po ay sa Dumaguete. Negros Oriental yan. Diocese of Maasin, Brother Gabriel, sa Leyte. Leyte. Meron ding Diocese of Tagbilaran at Diocese of Napakaganda. Talibon. Mhm. Oo, yung Tagbilaran at Talibon sa Bohol po yun. Sa Bohol dalawa. naman. Mhm. Oo. Pero yan tingnan ninyo yung buong Cebu under sa Archdiocese of Cebu. Pero aside pa yun doon sa 4 na dioceses na under sa Archdiocese of Cebu. Yun ang ibig nating sabihin. Kaya nga, Brother Gabriel, dahil marami nang hinahawakan ng Archdiocese of Cebu, may proposal na dadagdagan yung dioceses dyan sa Archdiocese of Cebu. Yung Diocese of Danao, na nasa Cebu din, na Northern Cebu yun, at yung Diocese of Karkar sa Southern Cebu. Approved na po yan. Hinintay na lang yung sabi ni Pope Francis, yung approval na lang niya. Kasi na-approve na yan ng CBCP. CBCP approved na yan. So yung mangyayari, aside sa Archdiocese of Cebu sa center, merong 2 dioceses yung Cebu na madadagdag. So abangan natin yung ibang developments ng balitang yan. Puntahan naman natin yung susunod. O ikaw naman magbasa, Brother Gabriel. Opo, ito naman po sa Mipalo, Ayan, Visayas pa rin tayo mga kapatid. So again, yung Archdiocese of Palo, handle niya yung mga simbahan din po sa Palo. And then next, handle niya din po, under niya din po itong mga diocese na to. Mula sa Borongan, Calbayog, Catarman, at Naval. Ayan. Oo, yung Borongan ay Eastern Samar. Samar pala yan. Eastern Samar yan. Yung Palo, Leyte yan eh. Yung Calbayog at Catarman, Samar din ata yun. Parang hindi lang ako sure. Yung Naval, Biliran. Doon tayo nagkaroon ng CFD National Convention last year, 2023. Dyan. Diocese of Naval. Oo. Diba? Sige, punta natin sa Mindanao, kapatid na Gabriel, sa Archdiocese naman of Cagayan de Oro. Sige nga. Opo, ayan So dito naman tayo sa next. Under niya po yung Diocese of Butuan, Malaybalay, Surigao, at Tandag. Next naman, dito sa Archdiocese of Cotabato, syempre, handle niya ang 2 diocese na to. Yung sa Kidapawan po at Marbel. Ayan. So, sige, palakihin lang natin sa screen, Ayan. So, yan So, dyan yung location para makipakita natin yung arrow. Brother Gabriel, ito palang Archdiocese of Cagayan de Oro, isa din sa mga madadagdag na dioceses kasi na-approve na yan ng CBCP. Kasi yung Diocese of Butuan, hatiin yan sa 2. Oo. Magiging dalawa. Magiging Diocese of Butuan at Diocese of Prosperidad. Kapag natuloy, so madadagdagan yung dioceses dyan sa ecclesiastical province ng Archdiocese of Cagayan de Oro. Ayan. So, yan ang mangyayari, Nice. So, na-approve na yan. Oo. So, yan, Yung Prosperidad, yung proposed na Diocese of Prosperidad, yan po ay under sa yung buong Agusan del Sur. Pagkatapos yung Diocese of Butuan naman, buong Agusan del Norte. Ayun. So yung Butuan, Agusan del Norte, yung Prosperidad, Agusan del Sur. Kasi marami nang na-convert na mga indigenous peoples diyan sa Prosperidad, diyan sa Agusan del Sur. Kaya mas dumarami yung Katoliko diyan. Di ba? Kaya marami na namang mauuto yung INC dyan. At MCGI. Yan. Prospect na naman nilang utuin yan. Pero di nila mauuto kasi matibay yung ating bishop dyan. Shout out kay Bishop Albedilla. Si Bishop Albedilla, siya ay kapatid nung aking tito. Kaya shout out sa iyo, Yun, shout out kay Bishop. Sige, puntahan natin ang susunod, kapatid na Gabriel. Ito, sa idol natin, kay CFD National President. Si Brother Ryan Mihiliano. Ayan.
sabi dito si Archdiocese of Davao, yan, malaki din po yan mga kapatid, ha. So, sakop niya po ang Digos, Mati at Tagum. Yan po yung mga kasama po sa Davao mga kapatid. Yung buong ano yan, Davao Region. Yan ang Archdiocese of Davao. Punta naman natin ang susunod kaya Brother Wendell Brother at Wendell kaya Talibon. Brother Kenneth Bustamante. Sige, Brother Gabriel, sige. Mga bigating tao ng CFD. Simulan natin dito po sa Archdiocese of Osamis. Ayan, kung saan po mismo si Brother Wendell Talibong. Ayan, shoutout kay Brother Wendell. At ngayon po, under naman din po niya yung itong mga diocese na to, tulad ng Dipolog, Iligan, at Pagadian. Ayan, kay Brother Kenneth. Tama ba, Brother Kenneth? Ayan, shoutout kay Brother Kenneth ng Pagadian. Next, last one is yung Prelature of Marawi. Ayan, meron din po pala tayo. Yung sa Marawi, yung mga simbahan na naalala ninyo, yung parang Sa gera ba? yung pinatumba ng mga Maute group. Yan. Yan, Prelature of Marawi yun. Ito naman yung susunod, yung Archdiocese of Zamboanga, Diocese of Ipil sa Zamboanga yan, Prelature of Isabela de Basilan at Apostolic Vicariate of Jolo. Grabe yan yung mga... Sa Sulu Tama yan. ba, Kabor? Correct me if I'm wrong, yung mga lugar na yan, lalo na yung mga prelature na yan, yan yung mga, yung tawag doon, Islam dominated na lugar, di ba? Yung mga isla na yan, ano? Pero hindi naman lahat ng prelature isla. So, depende sa pagkakahati. So, yun, mga kabatid, yun yung mga ecclesiastical provinces sa Pilipinas. At syempre, itatanong nila, ano naman yung pagkakaiba ng Archbishop at ng Bishop? SMNI, Eric Celis, nagkamali ka dito. Sabi mo, may Archdiocese of Bacolod. Walang ganun, Diocese of Bacolod lamang. Yung Diocese of Bacolod, syempre, Bishop. Yung Archdiocese naman, Archbishop. At mas mataas doon sa hierarchy ng organization ng Iglesia Katolika ang Archbishop. Ayan. So, yun, kapatid na Gabriel. Ayan, nakita nyo sa screen. Actually, wrong spelling pa, Archbishop pa, Ayan, Archbishop. Ayan. So, under yan sa cardinal. Actually, yung cardinals, meron pang mga, may mga iba't ibang klase ng cardinals. Lalo na sa Vatican, Kabor, may mga sariling offices yan, So, yan. At least alam na ninyo yung organization ng Iglesia Katolika. Pero, meron namang iba, Brother Gabriel, na hindi sinusunod itong ecclesiastical province na setup. Kagaya nung sa Diocese of Rome, yung Archdiocese of Rome, kung saan yung kanilang Archbishop, di si Pope Francis. Di ba? Kaya sa kanyang Bishop of Rome, di ba? Bishop of Rome pala yon, mali pala ako. Ayan, nakikita nyo sa screen, yung Ecclesiastical Province of Rome. Yan yung exemption to the rule. Kasi yung Ecclesiastical Province of Rome, under yan sa authority ng Holy See. Ayan. Yan. At saka meron ding tinatawag na titular archbishop. So, yung titular archbishop, wala silang under sa kanila ng mga bishop, ng mga dioceses. Pero archbishop sila. So, title lang. Title lang yung meron sila. Ayun. So, yun. Yun yung pagkakaiba ng bishop at archbishop, diocese at archdiocese. Ayun. Okay, puntahan naman natin ang susunod ng tanong. Sige, basahin natin, Brother Gabriel. Opo. Ito, pangalawa po muna bang babasahin ko? Okay? Lahat na. Isasabay na natin. Okay, sige, isang bagsakan na. Okay, sabi niya man po dito, sa pangalawa, bakit may lamesa sa simbahang Katolika? Ito ba ay palatandaan na irespeto sa Last Supper si Jesus? Ayan. Sa pangatlo naman,
Bakit ang mga pari at kardinal ay humahalik sa lamesa habang nag-e-entrance at conclusion song sa banal na misa? Sumisimbolo ba kaya sa respeto ng ating Panginoong Hesukristo? At yung pang-apat, bakit ang mga pari, lay minister at mga altar servers ay nagbabaw sa lamesa sa simbahang Katolika? Ano ang ibig sabihin nito? Sana masagot mo ito sa aking katanungan. Salamat at God bless. Ayan, so sasagutin natin lahat isang bagsakan. O ito ang sagot, Brother Gabriel. Kasi nagtataka siguro siya, no? Bakit merong, yan, no? Inalikan yung altar. O yan, yung altar, ano? O yung lamesa. Ayan, nakikita nyo yung lamesa kasi yung kanyang tinutukoy, di ba? Yun Yung nga lamesa. Oo. babalik sa atin. Yung lamesa, part po yun ng altar. Kung Novus Ordo po yung misa natin, yung merong tinatawag na high altar or the traditional altar, yun yung ito ipakita ko lang. O yan, humalik sila sa lamesa na tinutukoy niya. O di ba? Ayan no, yung nakikita niyo sa screen, yung mga merong rebulto diyan, merong crucifix, merong cross, etc. etc. Yan yung traditional altar. Sa integration ng Novus Ordo Mass, merong tinatawag na low altar. Yan yung lamesa na tinutukoy. Ayun. Oo. So bakit daw humahalik yung mga pari, pati yung mga Santo Papa dyan sa lamesa? Kasi yung hinahalikan niya yung buong altar mismo. So ibig sabihin kahit humalik ka pa doon sa sa lamesa o doon sa mismong traditional altar, it comprises all of the sa buong kabuuan na yon ng altar, Brother. Oo. So ang tanong niya, bakit daw hinahalikan? O, di pasagutin natin. Basahin natin ang article. Kasi ayaw ko namang gumawa lang ng sarili kong opinion merong matayan dapat. O, ito. This is why the priests kisses the altar at mass, na isinulat po yan sa Aletheia ni Philip Kozlowski. Grabe naman yan. Okay, basahin natin yung article basahin natin, kapatid na Gabriel. Opo, ayan. Sabi dito, kissing the altar can be viewed as honoring the special role it has in the liturgy and the consecration it was given by the bishop. Symbolically, the altar is often said to represent Jesus Christ, the cornerstone of the church. Ayun pala. Ayan cornerstone, yung batong panulok. Ayan. Ephesians 2:20. Ayan, Efeso 2:20. During the history of the liturgy, the priest would sometimes kiss the altar before blessing the people, symbolizing how the blessing came from God, not the priest. Ayan, yan napakalinaw niyan Di alam ng MCGI yan. Oo, so yan ang rason natin bakit humahalik yung mga pari sa altar. It's a sign of tinatawag nating pagrespeto at pagbibigay galang, kapatid na Gabriel, to honor the special role ng liturgy. Si Kristo yung liturgy So si Kristo mismo yung ating pinararangalan sa paghalik sa altar, kapatid na Gabriel. Opo. Diba? Oo. So, ganun po yun. Yun po ang reason, mga kapatid. So sana nasagot ang tanong ni kapatid na na ito yung nagtanong sa atin. Thank you po sa Thank you po sa iyong napakagandang katanungan kahit mahaba. O di ba? Makuha natin yung 30 minutes, sagutin lang yung tanong niya. O di ba? Oo. So ulitin ko lang, Brother Gabriel, sa mga katanungan po ninyo, ipadala po ang inyong katanungan sa factpastorsph@gmail.com o pwede din ninyong i-drop ang inyong comments, ang inyong questions dito po sa comment section sa video na ito. O di naman kaya, kapatid na Gabriel, ay bisitahin ang ating bagong Facebook page, ang The Beloved Catholic Facebook page. Ayan ulitin lang natin bago nating Facebook page yan at sana ay suportahan nyo po yan. At I guess sa January 5 ay may mga video greetings tayong mapapanood dyan. Okay, so puntahan naman natin ang susunod, kapatid na Gabriel.
Opo. sa susunod na bahagi ng ating programa. Puntahan naman natin yung mga meron tayong nabasa sa Reddit, kapatid na Gabriel, tungkol dito sa Iglesia ni Cristo ni Manalo. Isa po Aba. itong kakaiba at kontrobersyal na comment. Ipakita natin sa inyo. Lumabas lang ito sa Reddit ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na merong ayaw na sa INC. Mas mabuti pa daw yung yung sa Iglesia Katolika, yung sermon daw ng pari, sabi dito. O yan tingnan natin Excited. ito yung basahin natin. Mahaba ito, Brother Gabriel. Pasensya ka Okay na, ikaw lang, talaga basahin yung natin. magbabasa. Sige. Worthy naman basahin. O sige, Ah, pasensya na, merong dito, merong bad words dito siyang isinabi. O sige, hindi na lang natin babasahin yon. Ano na lang, lagtawa na sige. lang. Okay? So, ito po yung sabi ni, walang nakalagay kung sino nagsabi. By the way, credit pa rin sa kanya. Okay? So, sabi dito, ha 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 ha. Yan, nakatawa siya. Ewan ba, pero sobrang brainwash ko nung INC pa ako. Pero nag-start to nung hindi ako nakaka-attend ng Santa Cena. Yan. Para sa kaalaman po ng lahat, yung Santa Cena po, parang Spanish siya ng banal na hapunan. Okay? Spanish siya ng banal na hapunan. Okay? So, diretso ko po. Dahil ini-ignore na ako sa, kalihiman. Ayan. Wala nang pumapansin sa akin. Gusto ko lang naman itanong kung makakapag-Santa Cena ako dahil ang dami ko na liban sa pagsamba. Hanggang sa umalis na ako. Imagine nyo na iniisip ko na blessing yung mga, G ko. Ayan. Nagaling yun kay Lord para may panghandog ulit ako next pagsamba. Ayan. Ayoko na. Even mga kapilya ng INC, walang naka-aircon. Siguro sa bahay ng ministro, oo. Anyway, I work in finance, pananalapi before. Ang kwento ko lang, gaano ka-brainwash mga kapatid sa INC. So tuwing pasalamat or Thanksgiving, ayan, pagkakatipon po nila yon, parang MCGI by the way. Thanksgiving namin, meron kaming target amount na dapat mahigitan. Ayan, so tinutukahan sila. For example, 600,000 last Thanksgiving handuga namin, dapat maging 650 to 700 yon. This next pasalamat, naku po, pressure pala yan. Ha? May pang-pressure pala. And first time ko ma-witness paano nila pinipiga kami lahat sa pananalapi. Napunan yung amount na ganong kalaki para masabi na sulong yung lokal namin ngayong pasalamat. Hindi isasara yung total hanggat hindi sulong. Ayan, o sulong. So may pasalamat na bilang kami at need ng at least 27K amount na idadagdag para sumulong. Maliit lang lokal namin sa province and wala po talaga mga pera tao sa amin. Minsan nakakaabot pa sa bahay mangutang ng pera and bigas. Halos lahat, kahit gas, utang. Yung diakono na ito, walang-wala talaga pamilya niya. Nag-abot siya ng 1,000 tapos inipit niya na 100 pesos sa bulsa ng coat niya. And ganito sinabi niya, yan lang talaga sa akin ka. Ayan, tapos nakahide na yung pangalan. Yung 100 ko po, pang ulam ko na lang bukas sa bukid. Diyos ko, awang-awa ako kasi alam mo talagang wala Pero dahil brainwash siya, kaya ganon. Ayan, grabe naman. Nakakaawa naman yan, kapot mo. Oo, so yun yung kanyang kwento. Diba? So meron palang toka dyan. O Cesar Sineta, akala ko ba hindi totoo yung mga nababalitaan ko. Paano ito? Yan, diba? Diba? Cesar talaga. Mamaya, meron tayong ibubuking tungkol kay Cesar Sineta. Ha? Meron akong sasabihin sa iyo. Sige, ituloy natin ngayon, Brother Gabriel. Okay, yung kanyang sinabi. Oo. Ito naman ang sabi. Lagi ganyan eksena tuwing nakikita namin sa kwenta kung uurong kami. Kinakabahan na kami kasi saan na naman dadampot ng ganito kalaking amount. Walang-wala naman mga kapatid sa lokal namin. Ganyan na talaga ginagawa sa loob ng INC. Ayan. Hindi na bukal sa puso ang paghahandog sa Diyos. Sapilitan na.
Kasi pag nabalitaan sa distrito, yan, or yung main district, ha, na urong lokal namin sa pag-uusapan kami behind mahina. Oh, totoo yan. Ayan, tas nagmura siya. Subukan nyo, INC, kontrahin mga sinasabi ko. Pagpasok mo ng kapilya tuwing sasamba, ang bubungad sa iyo, TH, tanging handugan, lingap every Sunday, P9, laga kabahan, dami din pala niyan. Nasa Biblia kaya yan. Tapos paghandugan sa pagpasok mo sa loob. Tapos buong teksto, 70%, puro handog ang leksyon. Ayan, ako po parang MCGI ha. Okay pa sa Catholic may sense tinuturo ng pari, honest opinion lang talaga. Mas may kabuluhan pa, lumalabas sa bibig ng pari kaysa ministro. Aba, kapurnok, paano ngayon yan? Yung mga galit na galit sa Iglesia Katolika, ha? Oh, yan na. Yan ang patunay na kahit miyembro nyo nagpapatutuo na yung mga pari mas okay pa kumpara sa mga ministro kasi mukhang, alam mo na, mukhang, wag ko na sabihin kung anong mukha yan eh. Ituloy. Okay, ha? Ituloy natin, kapatid na Gabriel, ang kanyang huling dulo ng comment. Ito. Grabe pa kinikita ng INC sa Philippine Arena sa Bulacan, ha? Dito yan mga kapatid, sa bandang Bocaue to be exact, ha? Malaki po talaga yan, grabe yan, napakalaki niyan. Pero walang lingap na nangyari sa mga kapatid sa iglesia. Ha 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 ha. Ang dapat nililingap ng pamamahala ng iglesia, yung mga kaanib din dapat sa iglesia dahil naghihikahos lahat sa buhay. Ayan, kakahandog. Naku po ha. Ayan ha. Paano ngayon yan? Di ba? So yan ang hinain nung kapatid natin na INC member. Na sabi nung member na ito mas mabuti na lang pala na yung mga pari mas may sense pa daw magsalita, kapatid na Gabriel, kaysa sa mga ministro. At dahil dyan, Brother Gabriel, good news na naman. May lumipat na naman galing sa Iglesia ni Cristo de Manalo, papuntang Iglesia Katolika, mga Katoliko na ngayon. Salamat sa Diyos. Ito na naman, nadadagdag na naman mula po kay J.R. Lim. Ayan, noong December 29. Sabi niya, dating miyembro ng INC, ngayon ay ganap ng mga miyembro ng Iglesia Katolika na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan. Nice. Yung mga ninong, ayan nag-enumerate ng mga ninong, huwag na nating basahin. At welcome daw sa Pilapil family. Ayun. So, welcome po sa inyo, mga kapatid. Ayan, welcome sa mga bagong binyagang Katoliko na mula sa INC. Yan. Yan. So, yan po, mga kapatid, ang mga bagong Katoliko na mula po yan sa INC, kapatid na Gabriel. Nice. So, ayan. So, ibig sabihin, tuloy lang ang ating programa. Nagbubunga talaga ang ating gawain, kapatid na Gabriel. Amen. At mamaya, iiyak na naman si Cesar Sineta na nabalitaan natin. Nakauwi na siya sa Pilipinas, kapatid na Gabriel, ayon sa ating intel. Nakauwi na. Nakauwi na siya. Nag-attend ata siya ng pasalamat diyan sa Quezon City, sa lokal ng Quezon City. Di ba? Sige na, Cesar Sineta. Dahil na dito ka na sa Pilipinas, pwede na tayong pwede ka nang mag-set ng debate. Pwede na. Di ba? So yun ang masasabi natin. So naghihintay na lang kami ng iyong open lang yung communication mo. Kasi si Brother Wendell baka iko-contact ka na. Di ba? Nice. Tignan natin kung anong mangyayari. Sige, pag sa Luneta yun, pupunta din ako, ha? Syempre, pupuntahan natin kasi kukunin pa natin yung yung Amerikana at saka yung yung may buhaya daw. Yung pinagmamayabang niya, di ba? Tignan nga natin, sige nga. Baka kwentong barbero lang yun ni Cesar Sineta. Malalaman natin yan sa susunod na mga araw. Ayan. Sige. So yan po ang ating episode ngayon, mga kapatid. Ano pong masasabi niyo sa ating episode ngayon? Paki-comment po
sa baba mga kababayan. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at pag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya wag maniwala sa sabi-sabi. Check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, kasama si kapatid na Gabriel de Guzman, ako po si Gaborno at kami ang inyong taga-suri. Ayan, maraming salamat, Brother Gabriel, at sana ay patuloy pa rin tayo sa ating gawain dito po sa ating talakayan sa taga-suri. Bye-bye po mga kapatid! I am Catholic. I am